be scared, I'm here. Ani ni Sir Kevin, kaya huminga na ako ng malalim saka naglakad palapit sa kanya. Inilahad sa akin ni Sir ang braso niya at nag-alinlangan ko pang hinawakan ito. Akala ko ba sasamahan ko lang siya, pero bakit may paganito? Habang naglalakad kami, hindi ko mapigilan ang panginginig ng kalamnan ko dahil bawat pagpasok ng mga guests ay siyang pag-click ng kamera. Just walk. Nagtayuan ang mga balahibo ko sa batok nang marinig ko ang bulong ni Sir sa tenga ko. Sinubukan kong maglakad na maayos pero hindi pa rin mawala ang panginginig ko. Huminto kami sa entrance ng event at nag-click lang ang kamera saka kami nagpatuloy sa paglalakad. Kita ko ang dami ng tao sa loob ng event. Napahigpit ang hawak ko sa braso ni Sir na siyang ikinatingin sa akin. Mr. Salazar, buti nakadalo ka. Bati ng isang matandang may dalang wine. May kasama ka palang magandang dilag. That's new, Mr. Salazar? Nakangising sambit ng matanda. Napaiwas ang tingin ko sa kanila dahil naiilang ako sa mga titig ng mga ito. Nice to meet you here, Mr. Lee. Bati naman ni Sir Kevin. Excuse us, pagpapaalam niya at nilampasan na namin ng mga iyon. Napahinga ako na malalim dahil pakiramdam ko hindi ako makahinga sa environment dito. Nanguha ng wine si Sir Kevin at ibinibigay sa akin ng isa, kaya agad ko itong kinuha baka sakaling mawala ang kaba ko dito. Pagkakuha ko, nilagok na agad ito at ibinalik sa waiter. Kinakabahan ka? Basta wag ka lang lalayo sa akin. Bulong na naman sa akin ni Sir. Nanginginig ang tuhod ko. Wala man lang mapag-upuan naman dito? Ganto ba magpa-parting mayayaman? Matataas ang mga tables tapos walang mga chair? Lumipas pa ang ilang minuto at sunod-sunod na ang paglapit ng mga kababaihan kay Sir Kevin. Nice to meet you here, Mr. Salazar. Medyo malandi niyang sabi. Nice to meet you. Ani naman ni Sir at hindi na pinansin ang babae saka lumapit sa akin. Oh, may kasama ka pala? Komento pa ng isang tabihan na ako ni Sir Kevin. Nililigawan mo? Bago ata to ah. Napataas ang kilay ko dahil doon. Ano bang sinasabi nilang bago? Na may kasama si Sir? Bakit? Hindi ba niya sinama ang mga naging sekretary niya? Excuse us ladies. Nakangiti niyang sabi at iniwanan namin ang mga babae doon. Nagpatuloy kami sa paglalakad, animoy may hinahanap. Good evening, sir. Bati niya si isang matanda na may kausap na kasing edad niya rin. Oh hi, Mr. Salazar. Mabutit nakadalo ka. Masayang sabi ng matanda. Happy anniversary sa inyo ng wife mo, Mr. Reyes. Nginintian naman siya na matanda. Thank you. Enjoy your night, Mr. Salazar. Tumango na lang si Sir Kevin at nakipag-usap pa siya dito. Dad, agaw atensyon ng babae sa pwesto namin. Iha, daddy niya. Oh, nandito ka pala, Kevin? Mabutit nakapunta ka. Sabay hawak nito sa braso ni Sir. Umataras naman ako dahil nakakahiya. Well yes, nice seeing you here. Mr. Reyes, mauna na kami. Paalam niya saka ko hinawakan sa kamay at naglakad. Sandali! Sigaw ng babaeng anak ni Mr. Reyes. Kasama mo siya? Sabay turo sa akin. Yes, tanging sagot lang ni Sir. Napataas naman ng kilay ng babae dahil doon, tiningnan ako mula ulo hanggang paa. Problema ba nito? Hindi ko alam na nagsasama ka na pala ngayon ng babae. Kapag nagsawa ka na sa kanya, I'm free. Malandi niyang sabi, saka tumalikod sa amin. Kita ko pa ang pagsuyap niya sa akin. Let's go. Hinila na ako ni Sir na lumabas na sa event na iyon. Buti na lang at saglit lang siya para bang nagpakita lang. Nakahinga ako na maluwag na makalabas kami sa loob.
Are you hungry? Biglang tanong sa akin ni Sir at bigla na lang kumulog ang tiyan ko na para bang siya na yung sumagot. Napangisi naman siya dahil doon. Nakagat ko na lang ang pang-ibaba kong labi dahil sa hiya. Sumakay na kami ni Sir Kevin sa kotse niya at nagtungo ito sa isang resto malapit sa event. Nahihiya man akong pumasok sa restaurant na iyon, ay naglakas loob na lang ako dahil totoong nagugutom na ako. Siya ang umorder ng pagkain namin at napaiwas ako ng tingin kay Sir na makita ko rin siyang nakatingin sa akin. Kevin? Napatingin ako sa tumawag ng pangalan ni Sir at si Sir Louie pala. Woo? Is it true? May kasama kang babae? Improvement ba? Kung makapagsalita naman to, akala mo hindi ako nakikita na laging kasama ni Sir Kevin. Hindi mo kasama si Pretty? Akin na lang yun ha? Sabay kindat nito kay Sir Kevin. Hi! Bati niya sa akin na para bang ngayon lang kami nagkita. Umalis din siya agad na hindi natanggal ang pagkakakunot ng noo ko dahil sa inasal niya. May iba pa ba siyang tinatawag na Pretty bukod sa akin? O sadyang lahat ng nakikita o nakikilala niyang babae ay Pretty ang tawag niya? What's a playboy? Don't mind him. Let's eat. Ibinalik kong atensyon ko sa table namin at nandun na pala ang mga in-order ni Sir. Ang dami naman ng mga ito. Masyado naman na atang laki ng gastos sa akin ni Sir ngayong gabi. Sa damit at ayos ko palang kalahati na agad ng sweldo ko. Kumain na lang kaming dalawa at agad niya rin akong inihatid sa bahay. Thank you, Sir. Labahan ko na lang muna tong dress tapos balik ko na lang po. Sabi ko sa kanya. Bababa na sana ako ng kotse niya na magsalita siya. No, wag na. Sa'yo na yan. Aangal pa sana ako, kaso ipinilit niya na wag na raw, kaya bumaba na ako. Akala ko aalis na siya pero dumungaw pa siya sa bintana para makita ako. By the way, you're pretty tonight. Good night. Bigla naman akong pinamulahan ng pisngi. Parang abot hanggang batok at tenga kong init na dumaloy sa katawan ko sa sinabi niyang iyon. Nanatili pa ako sa labas bago ako nakapasok sa loob ng bahay ko dahil sa sinabi niya. Ngayong gabi lang ako maganda. Sambit ko sa sarili ko habang sinisipat ang sarili ko sa harap ng salamin. Napangiti na lang ako sa sarili ko sa salamin nang maalala kong sinabi ni Sir Kevin. Sa itsura niya kasi, parang once in a blue moon lang niya pinupuri mga empleyado niya. Naghugas na lang ako ng katawan ko at isinampay ang damit na ibinigay sa akin ni Sir Kevin. Once lang ako magkaroon ng mamahaling damit at ito ang pinakamahal sa lahat. May mabuting kalooban ka rin naman pala, Sir Kevin. Humiga na ako at natulog para gumising na maaga bukas. Hoy mga baklita! Alam niyo na ba yung news? Nangingibabaw ang boses ni Angelo dito sa department nila. Hindi ko na lang pinansin ang tanong niya sa kabilang cubicle na katrabaho niya. Anong news na naman ba, bakla ka? Rinig kong tanong din ng isang babae. Nagkipit-balikat na lang ako at pinagpatuloy ang ginagawa ko. Pero natigil ang ginagawa ko nang marinig ang sinasabing news ni bakla. Yung girl na si Sir kagabi. Napahawak na lang ako sa tenga ko dahil sa lakas ng tili niya. Ay oo, nakita ko na yon, number 1 search yun ngayon. Grabe, ang swerte ni girl. Nilingon ko silang nag-uusap. Uy Kayla, secretary ka ni Sir, kaya alam kong alam mo ang bawat galaw niya. Nakalagay ba sa schedule ni Sir kung sino yung miss niya kagabi? Panandalian akong napatigil at hindi alam kung anong isasagot. Ganun ba talaga kagarabe yung transformation na ginawa ni bakla at hindi ako makilala kahit ang mga katrabaho ko? Hoy, Kayla! Ha? Hindi ko alam. Ang alam ko lang yung schedule ni Sir. Napapaiwas ako sa bawat salubong ng mga tingin nila sa akin. Napahawak lang ako sa bato ko
Kita ko ang pagkunot ng noo ni baklang Angelo. Weird diba? Dapat nakalagay dun kung sinong katagpo niya. Like, "Sir, you have a meeting with Mr. Mga ganong epek ba? Nagtatakang sabi ni bakla. Hindi naman lahat nakalagay eh. Palusot ko na lang. Dahil wala naman talagang partner dapat kagabi si Sir, eh nagpasama lang naman sa akin. Ang swerte nung girl guys. Anong pamilya kaya siya nabibilang? Patuloy na pag-uusap pa rin nila about sa muse ni Sir, which is, ako lang naman yon. Napahinga na lang ako na malalim dahil sa patuloy nilang chismisan sa loob ng department nila. Panigurado sa mayaman yon. Sa ganda pa naman ng damit at sa base ng ayos niya, ano? Inayos ko na lang ang mga papel para maibigay ko na kay Sir. Patuloy pa rin ang kwentuhan nila about sa muse. Is everything okay? Napalingon ako sa pintuan kung saan yung nagsasalita. And there I saw Sir Kevin na nakapamulsa. Aha, wala po sir. Si Angelo ang sumagot. Nanahimik naman silang lahat dahil si Sir na yan eh. Kayla, follow me. Rinig kong sabi niya. Kinuha ko na ang mga papel na inaayos ko at sumunod sa kanya. Nanaig naman ang katahimikan sa loob ng department na ito. Kung kanina ay boses sila ang maririnig mo, ngayon naman ay ang bawat pagpindot ng keyboard ng mga computer nila. Lumabas na kami ni Sir at diretso na sa office niya. Do you need something, sir? Agad kong tanong na makapasok kami sa office niya. I need you tonight. Kung maaari ay mag-overnight ka dito sa office with me. Nanlaki ang mga mata ko at sunod-sunod ang napalunok dahil sa sinabi niya, sir. Anong ibig niyang sabihin na kaming dalawa lang dito mamaya sa office niya at sa building na ito? Help me with the papers I need. Dagdag pa nito. Kayla, maotiridad niyang ani. Sir? Opo sir. Mag-overnight po ako. Good. Mabilis niyang sabi at bumalik na sa upuan niya. Pwede bang overtime na lang? Bakit naging overnight pa? Napabugan na lang ako ng hangin at naglakad patungong table ko. Ginawa ko na lang ang dapat kong gawin. Uuwi pa kaya ako para kumuha ng gamit? Nilingon ko si Sir na nakatayo sa bintana niya at may kausap sa cellphone. Napaiwas na lang ako ng tingin nang tumingin din siya sa akin. Okay, goodbye. Rinig kong huli niyang sinabi sa kabilang linya. Huwag ka na munang umuwi para matapos natin ang gagawin natin. Uutusan ko na lang si Mrs. Santos para bilhan ka ng damit at dalhin dito. Pero sir, pwede namang kumuha na lang muna ako ng damit ko. Sayang ang pera sir. Pagtanggi ko sa kanya. Bibiling damit na naman? Baka mamaya bahos na lahat ng sweldo ko niyan eh. Don't worry about the money. Eh di sana all hindi nag-aalala sa pera. Palibhasa kasi, pinaliligo niyo lang ang pera niyo eh. Hindi na lang ako nagsalita sa sinabi niya. Pansin kong unti-unting paglilim sa office ni Sir, kaya sinindi ko ng mga ilaw nito. Kita ko na rin mula sa bintana ang sunod-sunod na pag-ilaw ng mga streetlight at sa mga buildings. Maya-maya pa, rinig ko na ang pagkatok sa pintuan kaya pinagbuksan ko ito. Ito na po sir yung mga kailangan nyo. Saka Kayla, ito pala yung damit mo. Iniabot ni Mrs. Evangelista ang sandamakmak na mga papel kay Sir at isang shopping bag sa akin. Kinuha ko na lang to at inilagay sa ilalim ng mesa ko. Sige Mrs. Evangelista, you can go home now. Ani nito at lumabas na si Mrs. Evangelista. Umupo na ako sa couch dala ng laptop at ganun din si Sir Kevin. Pinaliwanag niya sa akin ang mga dapat kong gawin. Hindi naman mahihirap ang mga ito. Sa dami ng mga papel, talagang aabutin kami ng magdamag nito. Sinimulan ko na mga dapat kong gawin at maya-maya pa'y may kumatok sa office ni Sir. Tatayo na sana ako para pagbuksan yun na magsalita si Sir. Ako na.
Tumayo na siya at binuksan ang pintuan. Kita ko ang isang lalaking naka-uniform ng kulay pink at may iniabot na maliliit na kahon kay Sir. Nang maibigay na ni Kuyang Pink ang lahat ng kailangan ni Sir, ay inabutan na siya ng pera. "Keep the change." "Thank you po, Sir." Huling sabi ni Kuyang Pink at umalis na. Isa-isa namang inilagay ni Sir Kevin ang mga idiniliver sa kanya sa table namin. "Igilid mo muna mga yan, kumain muna tayo." "Kakain?" Binuksan na ni Sir yung mga inilagay niya sa table namin at puro pagkain pala ang laman ng mga yon. "Ano to, Food Panda?" Pinagigilit ko muna ang mga papel at ang laptop, baka kasi matapunan ng pagkain. Nahihiya man akong kumain kaharap ulit si Sir. Iniisip ko na lang na mag-isa ko lang dito. Hindi naman nagsasalita si Sir dahil habang umunguya siya, ay tumitingin siya sa laptop niya. Mabilis kong inubos ang pagkain ko at iniayos ni ito sa gilid. Wala namang pakaalam si Sir dahil busy siya sa kakakain. Binasa ko na ang mga nakasulat sa papel at ang mga gagawin ko. Masyado palang malaki ang plano niya sa binili niyang lupa sa Nueva Ecija. Nakita ko rin ang business plan na ginawa ko at kahit na isang word doon ay wala na siyang binago. Na-check na kaya niya ito o hindi pa? "Sir, doon po sa business plan na ginawa ko, na-check yun na po ba?" Tanong ko sa kanya. "Oo, na-check ko na yun." Sagot niya na hindi nag-abalang lingunin ako. Nagkipit-balikat na lang ako at pinagpatuloy ang ginagawa ko. Na makaramdam ako ng antok, tumayo ako at lumabas ng office para makapagtimpla ng kape. Pero napatigil na lang ako na madilim na sa susunod kong daraanan. Feeling ko tuloy na sa isang horror film ako. Dahan-dahan akong umatras dahil ayoko talaga sa dilim. Subalit nang nakinalamang ang mga mata ko at napaupo at tinakpan ang mata ko dahil sa nararamdaman ko. Hindi ko alam kung ano nangyayari sa akin. Tila bumabalik noong gabing yun. Hindi ko mapigilang hindi maalala sa tuwing nasa madilim ako. Hindi ko pa rin pala maalis ang takot ko sa dilim. Ramdam ko na ang pamamasa ng mga mata ko. Ito na naman ako. Isinisiksik ko ang sarili ko sa gilid ng pader at tinakpan ang tenga ko. "Please let me go. Ayoko na. Tama na. Lumayo ka na sa akin. Layuan mo na ako." Sigaw ko. Halos umiiyak na rin ako. Ayoko na. Ayoko nang alalahanin pang gabing yun. Gusto ko nang kalimutan. Matagal ko nang gusto yung kalimutan pero bakit bumabalik pa rin sa akin? "Are you okay?" Rinig kong isang boses pero mas sinakpan ko ang tenga ko. Hindi ko pa rin naalis ang takot ko. Akala ko kaya ko na. Akala ko nakalimutan ko na. Akala ko hindi na babalik pa. Nagkamali ako. "Bitawan mo na ako, please. I'm begging you." Nakikiusap kong usal. Alam kong para na akong baliw dahil kung ano-anong naririnig ko. Pero hindi ko maiwasan kapag nasa madilim ako. Sa tuwing umuulan at sa isang madilim na parte ng daan, hindi ko pa rin yun makalimutan. "Ano bang pinagsasasabi mo?" Napamulat ako nang marinig ko ang boses na yun. Kahit takot na takot ay hinarap ko siya at kita ko ang nakakunot na noo ni Sir Kevin. Hindi ko na alam kung anong itsura ko ngayon. Bakas na ang pagtataka at pag-aalala sa mukha ni Sir Kevin. "Please tell me, are you okay?" Muli niyang tanong sa akin. Pinunasan ko ang mga luha ko at bahagyang ngumiti. "Matagal na yun nangyari, Kayla, kaya umayos ka. Hindi ito magiging kahinaan mo." "Ano bang nangyayari sa'yo? Ano bang ginagawa mo dito?" At dito na po nagtatapos ang part 9 ng ating kwento. Muli niyo po akong samahan sa mga susunod na kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po at ingat tayong lahat.